The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark. And the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building on the day when Lot left Sodom. Fire and brimstone rained from the sky and destroyed them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them, and likewise in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left." They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will gather." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, ang ating pong Panginoon ay merong ipinapaalala sa ating tatlong bagay. Mas lalo na po ngayon, magwawakas na po ang ating calendar year, darating na po ang Christ the King. Kaya po yung mga pagbabasa natin ay karaniwan pong mga tungkol po sa ating paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. At dito po sa ebanghelyo, meron po siyang sinasabing tatlong bagay. Yung una po, sinasabi po na yung kanyang pagdating ay katulad po nung nangyari sa kwento ni Noah. Alam naman po natin yung kwento ng Noah's Ark, saka po yung kwento ng pamilya ni Lot. Na kung saan po, kung kailan po maliligtas na po sila Noah, andun na po sila sa arko, nagpadala po ng paghuhukom o paglilinis ang ating Diyos dun sa kanyang bayan. At ito po ay nangyari sa ordinaryong pagkakataon, kung saan po ang mga pangkaraniwan nating ginagawa ay ating ginagawa. Karaniwang gawain sa bahay, gawain sa buhay. Ang paghuhukom po ay dumating po sa darating sa hindi natin inaasahang pagkakataon. Gayun din nga po yung nangyari po dun sa panahon ni Lot. Nung sila po ay nakaalis na po ng Sodom, pinaulan naman po ng apoy ng Panginoon yung kanyang bayan. At gayon din po, ang mga tao ay busy sa kanilang mga pangkaraniwang trabaho, pangkaraniwang business. At dahil nga po ito sa katotohanan, ang pagdating po ng ating Panginoon ay hindi po natin nalalaman. Maaring busy po tayo sa ating mga ginagawa. Kaya ang pinapaalala po sa atin dito ng ating Panginoon, dapat po ay tayo ay laging handa sa kanyang pagdating, dahil po ang kanyang pagdating ay araw po ng paghuhukom o araw din po ng pagliligtas. Yung pangalawa po ay pinapaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Dahil sino po ba yung natupok ng apoy, nung umulan po ng apoy? Sino ba yung nalunod sa tubig nang nagpaulan ng ating Panginoon sa panahon ni Noah? Ito po yung mga taong ayaw tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga masasamang gawa. At pinapaalala po ng ating Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Meron nga din po dito sa kwento, yung asawa po ni Lot, kasi noong pinaalis po yung asawa ni Lot, meron pong isang bilin. Nung sila po ay tumatakas na, meron pong isa-isang bilin sa kanila. Ang sabi sa kanila, pag umulan na ng apoy sa bayan ng Sodom, wag na wag silang lilingon. Kaya lang po, hindi po yata natiis nung asawa ni Lot yung nangyayaring sakuna doon sa kanilang likod nung sila ay tumatakas na.
siya po ay sumuway sa ating Panginoon. Lumingon po siya dun sa kanyang bayan, at nung siya po ay lumingon sa kanyang bayan na nasusunog na, pati po siya ay nadamay. Siya po ay naging estatwang asin. Siya po ay nadamay sa mga nandun sa sakuna, hindi na po siya naligtas. At dito po pinapaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Kahit po sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na instruction, dapat po tayong sumunod sa Kanya. At yung pangatlo po, yung katotohanan na sa araw po ng paghukom or sa araw ng pagliligtas, ang pamilya po ay pwede magkahiwa-hiwalay. Ang pamilya o ang magkakaibigan ay pwede magkakahiwalay. Gaya nga po na sinabi ng ating Panginoon, merong isang kama, merong dalawang natutulog, assuming po na sila ay mag-asawa, yung isa po ay naligtas, yung isa ay naiwan. Gayun din po, meron pong dalawa na nagtatrabaho, magkasamang nagtatrabaho, ang isa po ay nakuha at isa po ay naligtas. Ipinapaalala po sa atin na para po sa atin na nagsusumikap na maging laging handa sa pagdating ng ating Panginoon, para po sa atin na nagsusumikap na makasunod sa utos ng ating Panginoon, talikuran ng mga kasalanan, ipinapaalala po sa atin na wag lamang po ang ating sarili ang ating isipin. Dahil po dito, kitang-kita nga po natin, kahit mga magkapamilya o magkakasama sa trabaho o magkakaibigan, sinasabi ng Panginoon ay posibleng magkahiwalay sa paaraw ng paghuhukom o araw ng pagliligtas. Kaya po sana sa banal na misa pong ito, sa ating pananalangin, hindi lamang po yung sarili natin ang ating ipanalangin. Alalahanin po natin kung meron pa po tayong kapamilya o mga kaibigan na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. Mas lalo na po siguro yung hindi na nagsisimba linggo-linggo. Pag po kasi hindi na nagsisimba linggo-linggo, parang isang malinaw na indication na po ito na parang talagang kinalimutan na niya ang Panginoon. Dahil po hindi na siya nagsusumikap na makipag-isa sa ating Panginoon. Kaya kung meron po tayong kapamilya o kaya kaibigan na sa tingin natin ay talagang nalalayo na sa ating Panginoon, hindi na po sila nagsisimba linggo-linggo, isama po natin sa ating panalangin. At kung pwede po natin silang pagpaliwanagan, mas maganda po. Ipaliwanag po natin ang kahalagahan ng sinasabi ng ating Panginoon. Kung ano man po yung talagang pinaniniwalaan natin, ibahagi po natin sa kanila, ipaliwanag po natin sa kanila. At kung sa tingin po natin ay hindi masyadong effective, humingi na po tayo ng tulong sa ating Panginoon. At yan po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya mga kapatid, sa ating pong pagsusumikap na makasunod sa ating Panginoon, na maging laging handa sa pagdating ng ating Panginoon, sa banal na misa pong ito, alalahanin po natin ating mga kapamilya o mga kaibigan na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon, mas lalo na po yung alam natin hindi na nagsisimba linggo-linggo. Isama po natin sa panalangin. Kung hindi man po kaya ng ating paliwanag, kayang-kaya po yan ng ating panalangin, mas lalo na po kung talagang tsatsagain natin, mas lalo na po sa atin na dumadayo pa dito sa dambana ng ating mahal na ina, idalangin po natin sila sa mahal na ina na tulungan tayong manalangin sa ating Panginoon. At nang sa gayon po, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po mangyari sa atin yung sinasabi ng ating Panginoon. Bagkus, pagdating po ng ating Panginoon, kumpleto po tayong pamilya, kasama ng ating mga kaibigan, na maligtas sa muling pagdating ng ating Panginoon.